Welcome to page 6 of Timo Talks. I am your host, Timothy. Okay, medyo nakakilig ng sabihin na page 6 na po tayo. I cannot believe this passion project of mine is umabot na ng 6 episodes. Ayan. So, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Salamat sa mga actively nagko-comment. So, salamat po sa inyo and salamat sa mga nakaka-appreciate. Bakit super daming pasalamat naman? Ano 'to, research, may acknowledgement ang ano, pero ayun, salamat po. Okay, so now dadako na tayo sa page 6. So, this one medyo mahaba-haba 'to compare with the others. So, this time it took place nung ilang days na lang bago first pre-boards. Okay? So, ayan. So, now, let's start, shall we? Okay, this is Monday, February 2, 2025, 10:35 p.m. Hi! Sorry, hindi na ako nakasulat recently. I think it's my ninth week na. Sorry. Ang dami ko naman sorry dito. Sorry, di na ako nakaka-loan ng time para laan? Anong loan? Okay. Sorry at mali yung basa ko. Okay, sorry di na ako nakakalaan ng time sa pag-diary. Ang lapit na kasi ng pre-boards. It's officially 4 days till first pre-boards. So many things have changed by now. Marami nang magtotropa. Marami nang nagda-doubt sa sarili. Marami nang may backlogs. Marami nang lessons sa utak. It's officially 4 days till first pre-boards. Okay, for reference ng mga non-reviewees na listeners ko, meron kasi ako mga nakikinig na hindi sila reviewee or if you don't have any idea kung anong pre-boards if you're an accountancy student listening, okay? So, ang pre-boards kasi is like a test, a mock exam ng board exam pero gawa siya ng review center. So, alam ko sa other review schools ng ibang courses, ang tawag is mock boards, gano'n. So basically, para siyang testing kung paano yung board exam. So talagang may shine-shade kami, may ginagawa. Kumbaga practice siya. Okay, practice siya. During this time, eto na yung time na ano eh, pahinog ka na, no? Pahinog ka pa lang. Eto na yung may nabubuo na, mabigat na, medyo nararamdaman mo na yung bigat. Kasi yung mga first weeks, yung mga first few pages natin, medyo ano pa yan, medyo magaan pa, medyo like, la 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 la, okay, okay, fun, fun mag-aral. Pero etong near pre-boards, eto na yung nabubuo na yung tension, eto na yung time na malapit na tayo. Eto na yung time na talagang seryoso na medyo medyo nagkakagulo na. So, eto na yung time na may mga nakikita ka na from your surroundings na medyo napapanghinaan na ng loob, medyo nagda-doubt na sa sarili. Eto na yung mga nakakaramdam ka na ng ganun eh. Medyo mabigat na, marami ng lesson sa utak, talagang seryoso na. Kumbaga, parang hindi mo pa talaga totally gamay, hindi mo pa talaga mastered kung ano yung magiging routine mo for your whole review. Pero andoon na eh. Paparating na doon. Medyo nangangapa ka pa pero at the same time may liwanag na. Kumbaga parang blurred na siya. Hindi ka na totally nakapikit, blurred ka na. So ito na yung nafi-feel as a reviewee during this time pag malapit na yung first pre-boards. Now let's go back to the diary. One na first thing pa. Ginudge yung sarili. Okay. One first thing I have to ask, do I really need to have a friend? Ilang months na rin nagre-review at nakikita ko na may mga nabubuong circles na. Mga study groups, and here I am, lonely. Mag-isang nag-aaral, mag-isang nagla-lunch, mag-isang umuuwi, mag-isa, walang tropa, inside the review school. Okay, so 'di ba nga may mga nababanggit akong college friends ko. Meron talaga akong friends na nagre-review pero hindi ko talaga sila kasama physically. So, okay, okay, sige. So, asan ba yung mga friends ko na 'yan? Asan ba yung mga friends ko na 'yan? Okay, so hindi ko talaga sila nakasama physically. So, kasi nga
yung isa kong friend si Chloe sa Resa siya, pero yung dorm niya is malayo siya sa'kin tapos technically medyo medyo online siya, okey. Hybrid kasi siya, so online siya. So basta hindi kami nagkakasama talaga. And yung isa naman is si Janine, sa Pinnacle siya, so online siya. And then I also have classmates na nagre-review din. However, sa Pinnacle kasi sila, ako kasi face to face ay ako kasi online Pinnacle ako nun, pero sila yung face to face Pinnacle. Tapos hindi ko rin sila ganong nakakasama kasi we're not totally as friends nung college. Kumbaga classmates lang talaga kami, batchmates, gano'n. I feel like ang parang pinaka like friend ko lang talaga nun is si Nathalia. So siya lang yung medyo ka-close ko during the college days pa. So siya yung medyo nakakausap ko. Pero once again, sa Pinnacle nga siya. Tapos hindi rin kami like since nga lagi lang ako nasa review school nito, hindi rin kami nagme-meet. So, overall, totally, wala talaga akong nakakasama kasi ako lang yung mag-isa sa Sipar nun na from our school. So, ako lang talaga, okay. So, to sum it up, ako lang mag-isa yung physically. Like, yes, nakakausap ko sila, pero through chat lang, okay. Hindi ko talaga sila nakakasama physically kapag nag-aaral. Okay. Ang feeling ka mo ng nagkaklase ka ng mag-isa is, um, wala wala mag-isa ka, eh. Mag-isa ka lang talaga. So ayun nga once again na nasabi ko from the past episode, kapag mag-isa kang nagre-review, kapag nagkaklase ka, wala kang mapapagtanungan. Though sometimes, if meron ka namang lakas ng loob, pero technically wala kang mapagtanungan na, ano daw yung sagot dito? Ano daw yung gano'n? So talagang focus ka talaga sa teacher na tutok ka talaga kasi nga wala kang ibang makakausap, eh, ta's wala kang ibang ka-banter, so talagang tutok ka talaga. So kapag may nalagpasan na item, so medyo mahihirapan ka dun. And isa din sa mga nahirapan ako na during this time around na mag-isa ako nagre-review is kumbaga wala akong mapagtanungan easily. Like, yes, pwede ako magtanong na kunwari, "Ano nga ba yung ganito? Paano yung sagot dito? Paano nakuha yung ganito?" Wala akong mapagtanungan instantly. Okay, so yes, pwede ako magtanong sa friends ko through online. Pwede ako magtanong sa Telegram or sa Twitter, sa study tweet. Pero kasi kapag sa online kasi, you don't get an instant answer. You have to wait. So, kapag meron kang inaantay kasi na sagot, hindi ka maka-move forward eh. So, medyo may delay siya. Kasi nga, syempre, nag-aaral din sila. So you guys have different timelines. So, nag-aaral din sila. So, talagang kapag may hindi ka magets, mag-aantay ka lang talaga. Tapos siyempre medyo mas harder pa to explain kapag through online, 'di ba? Unlike kapag you have your study buddy with you, you have your study groups with you can get an answer with an instant na parang, "Ano nga ba yung ano? Okay, gets." 'Di ba? Like super instant ng tanong, you can move forward na. So isa 'yun sa mga naging struggle for me. Tsaka also yung part na kapag kailangan mo mag-phone. So, siyempre another distraction 'yun, kailangan mo mag-phone, kailangan mo mag-online para magtanong. So, siyempre medyo malilibang ka sa phone mo nun. Unlike kapag kayo-kayo lang, you don't need to feel na magbukas ng cellphone kasi nga mapagtanungan mo na siya. So, eto ano ning ganyan, tapos mga gano'n. So, 'yun yung isa sa mga hardest for me as someone na nagre-review mag-isa during this time around. Tapos siguro isa din sa hardest is yung mag-isa lang akong kumakain. So, siyempre kapag lunch nun, so ako kasi nagla-lunch ako sa Siparna. So, nagbabaon ako nun. Bumibili ako lang sa karinderya sa labas kasi na-realize ko kapag bibili pa ako sa labas, like fast food pa or basta yung lalabas pa ako na medyo malayo pa, it takes so much time. Unlike kapag nakabaon na ako nun, 'di ba nga nasa Pikam pa ako nun, 'di ba? So medyo malapit lang siya kung tutuusin. Pero it takes so much time. Unlike kapag nakabaon ako, kapag patak ng 12, labas baon, ganyan. So, medyo mas may time ako na magpahinga, take time, ganyan. So, ayun nga, going back, so syempre kapag lunch, yan yung time na nakakapag-usap-usap yung mga tao,
nakakapag-usap-usap yung mga ibang circle. And ako no'n, mag-isa lang ako kumakain no'n, naka-iPad and like naka-earphones, gano'n. Mag-isa lang do'n sa labas. Okay, ako kasi ang preferred study area ko sa SIPAR is yung sa may labas. Hindi ako do'n sa library. Kasi ewan ko, ang lamig do'n sa library. Tapos, I don't know. Ewan ko. Basta yung malaking lamesa na yon, that is the tea. Yung malaking lamesa na nasa labas. Tapos ewan ko, maybe hindi rin ako aircon person talaga. Like, enough na sa akin yung sa labas nun. Anyway, sideline. So ayun nga. Ayun, isa din yun sa mga may hirap kapag mag-isa kang nagre-review. Okay, so now let's go back to the diary. Okay, I feel like it's also my fault for not having friends. Di rin kasi ako nakikipag-usap sa iba. Tapos ano, naka-earphones. Pero at the same time, there's really no reason for me to talk to others. Because pag nasa room, syempre tutok pag nag-aaral. Tapos pag nag-aaral sa study hub, nakatutok din. Pahinga ko lang kapag magsi-CR. So, this is also the reason why I feel like hindi ako nagkakaroon ng friends during the review. Walang ganong opportunity to make friends. Or maybe ako lang to ha. Pero kasi syempre, di ba, pagpasok mo sa room, syempre tutok mag-aral. Hindi ka pwedeng nakikipagdaldalan sa iba. So, syempre, kailangan mong tutok. Tapos, after nun, syempre mag-aaral, self-study sa library. So, so like wala naman akong parang, "Uy, anong ginagawa mo diyan? What's that?" No? So, wala akong ganong opportunity to make friends. Tapos naka-earphones lang ako nun 'pag nag-aaral. Kapag papasok, naka-earphones. So, medyo walang opportunity for me, eh. Unlike kapag medyo parang nagkaroon ng event or something. Kasi to be honest, okay, medyo fast forward na 'to. Okay, sinasabi ko lang 'to for the comparison. So, nakausap ko lang yung mga ibang tiga-SIPAR nung testimonial dinner na. Kasi nga siyempre it's a testimonial dinner. There's time to socialize. There's an opportunity to make friends with others. Dun lang ako nakapag-usap sa mga ibang tao. Pero during the review talaga, wala talaga akong makitang opportunity to make friends and introvert din kasi talaga ako. Gusto ko ako yung kinakausap, eh. Gusto ko like tahimik lang ako dito pero 'pag kinausap mo ako, I will talk back to you. Let's gonna be yes and, okay. Ibabalik ko naman sa'yo yung kuwento. Maayos naman akong kausap. Pero hindi ako yung for first bite. First bite? Ano 'to? Hindi ako hindi ako yung first na lumalapit, gano'n. Okay, so if pinapanood mo ko sa TikTok, oo, medyo, "Ha, ha, 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 ha," gano'n yung personality ko on TikTok. Pero to be very honest, I'm an introverted person. Mahiyain din po kasi talaga ako. And also, feeling ko din talaga kung bakit walang opportunity for me para makipag-usap sa iba kasi nga yung mga ibang tao dun is mga friends na sila from the college pa. So, mga circles na talaga sila na magkaka-school. So, hindi rin ako yung type of person na yung like sisingit sa inyo kasi nga group of friends kayo na parang, "Oy, ano nangyayari diyan?" Hindi rin talaga ako gano'n 'no. So, okay, so maybe it's a me problem kung bakit wala akong friends during CPAR. Okay, so okay, pero kasi 'di ba kapag introvert person ka, you always wish for an extrovert person para mag-adapt to you. Like nagwi-wish ka na lang na someday merong extroverted person na kakausap sa'yo and like, "Anong ginagawa mo diyan? Anong ginagawa mo diyan?" And then dun ka matutuwa sa mga ganong tao, eh. Gano'n 'yan, eh, kapag introvert ka na parang, "Oh my God, inampun niya ako." Gano'n, eh, gano'n yung feeling, eh. Okay, now let's go back to the diary again. So now, do I really need to have a friend? Nag-stick talaga sa akin yung sinabi ni Sir German na, "You're not here to meet new friends. Andito ka para pumasa." Alam nyo, pinanghawakan ko talaga 'to, etong quote na 'to for a while. Etong sinabi ni Sir German during the klase na, "You are not here to meet new friends. Andito ka para pumasa." Siyempre yun yung goal, eh. Hindi ka dito para makipag yada, 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 makipag-usap and to meet, oh my God,
Hindi ka dito na parang, "Oh my God, wow, we meet new friends. This is a new circle to me." Hindi hindi 'yun yung goal, eh, 'di ba? So, ang goal talaga is pumasa. This is eto dapat yung goal, dito focus sa goal. So, ang goal talaga pumasa. So, pinanghawakan ko talaga 'yun and like, yeah, yeah, oo nga, nga. Okay, and now let's talk about Sir German. Sir German is one of my favorites, hindi talaga, favorite ko talaga siya si Par, like nagpa-picture pa ako sa kanya nung testimonial dinner. Tuwing a-attend ako ng klase niya, dun ko nafe-feel na, "Oh my God, tao pa pala ako." Dun ko nafe-feel na dun ako nabubuhay. Dun 'pag tuwing klase niya, yun yung time na, "Okay, eto yung binayad kong tuition. This." Guys, kapag si Par kayo, attend kayo ng klase ni Sir German, I swear, super duper inspired talaga ako every time nagkaklase kay Sir German. No joke. As in, alam mo, perfect way pa kasi every Friday kasi si Sir German nun. So, every time, kasi kapag Monday, medyo mataas energy mo niyan eh. Pero kapag bandang Friday, medyo pagod-pagod ka na as a reviewee. Pero Friday, as Sir German, as the weekender, talagang, ha, wow, buhay na. Alam mo din kasi, kaya ko din talaga siya gusto kasi he's just so real. Ganun kasi yung mga gusto kong nagmo-motivate sa akin eh. Hindi kasi ako namo-motivate sa super duper extra positive na parang hindi na real. Like, I mean like hindi ko nilalait yung mga ano, wala akong I don't have anything against sa mga parang positive, super duper positive na parang papasa lahat, maging CPA lahat. I don't have anything with that. Pero ako hindi talaga yun, hindi siya close to my heart. Ganon, hindi siya ganong nagwo-work sa akin in terms of motivation na yung parang puro positive, 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 yung ganon. Pero ayun, kay Sir German kasi, he keeps it so real. Talagang naalala ko nun, sinabi niya nun na siyempre hindi naman possible na papasa lahat dito sa klase na 'to, which is true. Kasi nga 30% lagi ang passing ng BOA, eh. So, totoo rin naman na hindi makakapasa lahat ng nandito sa klase na 'to. That's true, that's just keeping it real. Tapos naalala ko nun sinasabi niya pa kapag sa afar tapos partnership ka nahihirapan, sorry pero medyo kailangan mo talagang gamutin 'yan. Yung mga gano'n yung mga klaseng nagmo-motivate sa'kin na yung kumbaga hindi ka discourage pero at the same time hindi siya overly sugar-coated, positive na parang it sorts to be unreal na, gano'n na. Pero at the same time, it keeps you grounded, 'di ba? Like parang, okey, eto yung totoo, kailangan mo, eh. Like sorry pero kailangan mo talagang pagurin 'to, eh, 'di ba? Yung mga gano'ng words ba. So ayun. So pero once again, if being optimistic, positive works for you, just go with it. Okay, ako lang once again, since nga story ko 'to, eto yung kinukuwento ko, these are my preferences. So, ayun. So, oh my God, para akong Sir German stan. Tapos basta nakakatawa din si Sir German kasi yung mga jokes niya hindi siya yung mga joke na yung corny na parang yung mga joke kasi ni Sir German is relies on being relatable. Kasi nagjo-joke siya about sa backlogs, nagjo-joke siya about sa kapag yung pre-boards daw, ayan na yung mga darating na yung mga scores does not define me. Score is just a number. Pero kapag mataas, yes, it is. Yung mga ganun, like super nakakatawa talaga siya during exam. Like ako kahit mag-isa lang ako noon, talagang humahalagpak ako noon kahit medyo nakakahiya yun pero talagang natatawa talaga ako ng malakas sa kanya. And I love it. He's the best. Attend kayo ng face to face ha kasi sa online medyo malumanay siya dun, siyempre walang ganong live audience pero talagang grabe, theatrics is there, hindi lang basta nagtuturo, talagang grabe, thank you sir. Parang over na 'to, pero siya talaga yung favorite ko talaga. Alam niyo, eto pa lang yung first quote na nilagay ko kay Sir German, pero madami pa 'to sa mga susunod na diary, madaming beses ko pa siyang kinote kasi love ko talaga siya. Love ko talaga siya.
He's the best. He's the best. Sana naging teacher ko siya during undergrad kasi he is so fun. Okay, wait. Okay, nasabi ko na ba lahat ng gusto ko kay Sir German? Nasabi ko na ba? Okay, baka naman, okay, i-reserve ko na yung iba sa mga susunod na ano. Okay, pero next, dito na tayo sa diary. Okay. Now, I wanna bring up my study habit. Ano na? Kamusta na ba ako? Next page na tayo. Talagang sinasabi ko pa yung gano'n, next page na. Okay, next page na. Okay. Okay, so this is my study habit which is medyo na-spoil ko pala kayo last episode kasi eto din yun. So ayan, I attend classes from 8 to 12 p.m., self-study until 1 to 7 p.m. or hanggang anong oras matapos magsara ang sipar. Then I attend classes afar specifically every Sunday morning. Kasi fave ko si Sir Ronald eh. Then sometimes, pag kaya ko pa, I study a little after dinner, but I make sure I sleep at 11 to 12 p.m. para complete pa rin ang 8 hours or 7 hours sleep because I wake up at 7 a.m. Okay, so eto din yung nasabi ko from the last episode. Ito nga yung ginagawa ko na ina-attendan ko pa si Sir Ronald every Sunday. Tapos Saturday, yun yung nagiging pahinga ko. Tapos, after dinner, kapag medyo ano, medyo nagbabasa ako ng onte, gano'n. Pero for this time, gusto kong i-emphasize yung sinabi ko dito na I sleep at 11 to 12 p.m. So, ayan, ito talaga yung isa sa pre-practice ko talaga is talaga. So, alam nyo, I'm a firm believer. Okay, may nagsabi sa akin na eto, yung routine mo is you set up that routine. So, kaya ka laging puyat kasi nga ikaw yung gumawa ng routine na yun eh. Kaya ka laging late sa school. Kasi ikaw yung gumawa ng routine na yun. Nasana yung body mo sa ganun. So, ako talaga, iniiwasan ko talaga yung medyo mapuyat, yung medyo ma-late, yung medyo ano, kasi nagtutuloy-tuloy talaga siya. In my case, okay? So, yung mga ganon, yung mga, syempre kapag medyo nasanay ako na puro 2 a.m. yung tulog ko is because I set up that routine. Kagaya ngayon, 2 a.m. ko finifilm tong podcast. Eto din kasing sinuggest ng mga classmates ko na CPA na. Sila yung CPA from the December na ayun nga, basta i-condition mo yung body mo na matulog na ng 11 a.m. kasi nga yung kasi nga you need to have enough sleep and also nga yung boards kasi is umaga siya. Pang-umaga talaga siya. So kapag medyo near na yung boards, kailangan mo sanayin yung sarili mo na maging morning person talaga kasi umaga yung boards eh. Kasi hindi rin din yung basta nagising ka ng umaga. Pati din yung masasanay ba yung brain mo to like na na gumana na para din like maensayo yung brain mo na gumana na by morning, na sumasabak na siya by morning, nagsasagot na by morning. Yung mga gano'n. Kasi syempre if you don't have enough sleep or like sanay yung body mo or yung utak mo na sa gabi siya nagwo-work, wala eh. Sa umaga po yung boards eh. So dapat masanay yung utak mo in the morning. So ayun talaga. Eto, I can proudly say na talagang hindi ko talaga kino-compromise yung sleep ko during the review. I have enough 8 hours of sleep. Hindi naman siguro all throughout. Siguro may sometimes medyo 7 hours, medyo 6 hours sometimes. Pero I would say most of the time, I have a complete 8 hours of sleep. Okay, now let's go back to the diary. One thing I realized talaga is that rest is so much important. Nakailang ano na, parang lagi na lang ako, rest is important, rest. Pero totoo din naman kasi talaga. So, ayun. Pero eto na, magpapahinga na. Your brain also needs to rest for it to function effectively. 4 hours of super focus is better than 8 hours studying inefficiently. Okay, ito. This is what I really want to emphasize. Ito yung isa sa pinaka naging lesson ko during my review. You don't need more time, you need more focus. Isa to sa mga pinanghawakan kong motto while I'm reviewing. Kasi like, mas importante yung 4 hours lang
na study pero talagang gugol ka dun, ang dami mong naaral, talagang super active yung utak mo kaysa yung 8 hours na parang medyo antok-antok ka tapos pa-phone-phone ka lang. 'Di ba? 'Di ba? Yan talaga yung pinaka-inaano ko, you don't need more time, you need more focus. You don't need more time, you need more focus. Kasi yung review for Sipala hindi naman siya yung padamihan ng hours, eh. Padamihan siya ng naaral. Hindi siya padamihan ng hours na, well, 16 hours ako. Look at me. Look at me, 16 hours ako nag-aaral. Hindi siya Strava eh. Hindi siya yung parang, oy, ano ka, 4 hours ka lang? Hindi, 16 hours ako eh. Hindi siya ganun eh. So, mas lamang yung 4 hours lang pero talagang nag-aral ng matino na talagang natapos lahat ng to-do list. Talagang intensive, active yung utak mo na talagang nag-aaral, nagising, 'di ba? Mas maganda yun eh. So, if you think yung buong 4 hours mo, nag-aral ka naman ng todo, efficient, effective, go lang, magpahinga ka after. Like, hindi mo siya need patagalin. Like, basta nagawa mo na yung nagawa mo for today, you can take a rest. Hindi siya pahabaan ng oras na nagugol. Palaliman siya ng focus. Okay, now let's go back to the diary. One thing I realized too in review is that you need to take care of your body as much as you study. I started eating gulay, drinking more water, and most importantly, having enough sleep. I also eat fruits as panghimagas, hindi na chocolate, and I don't eat chichirya and soft drinks. Also, when kanin ulam ko, bakit sobrang konyo ko naman dito? Ulitin natin. Tignan nyo. I also eat fruits as panghimagas, hindi na chocolate, and I don't eat chichirya and soft drinks. Also, when kanin ulam ko, si Bea Bores ba nagsulat nito? Si Bea Bores ba yung ano nito, ghostwrite nito? Sino, bakit ganito yung atake ko dito? Okay, also, when kanin ulam ko in the morning, I'm more active mag-aral. Talaga mas konyo pa nun. I'm more active mag-aral. Okay, so now dadako naman tayo sa health. Grabe, sobrang linamnam na ng episode na 'to. Ang haba kasi ng ano, 3 pages kasi yung diary ko this time around. Oh, so ayun. Okay, so tama 'tong sinabi ko dito. Tama siya. Tama siya. Pero totoo 'to, medyo naka-help sa'kin na kanin yung almusal ko in the morning kasi mas may energy ako na magpatuloy talaga to start the day. So, as much as possible talagang nagkakanin ako ng almusal. Importante yung almusal for me. So, ayun. If hindi kanin, bread, ganyan. Pero basta make sure nag-almusal ako. Ang hirap nung Milo lang, ang hirap nung kape lang, ang hirap niya. Ang hirap nung walang tiyan yung utak mo tapos sasabak ka sa gera. Ang hirap ng gano'n. Tapos, oh my God, nakakamiss, oo, ewan ko ba, medyo something has shifted talaga during my review. Pero ang healthy ko during review. So, ang conscious ko with my health during review. Tapos ngayon kung ano-ano na lang kinakain ko. Oo nga no, ang conscious ko sa health ko during review. Oo nga 'no, kasi 8 hours of sleep, tulog, tapos maayos yung kain ko nun, talagang routinary siya. Talagang every 1 PM, 12 to 1 PM lunch dapat, tapos lagi may almusal sa umaga, maagang nagigising, tapos maaga natutulog, tapos nagugulay pa ako, tapos umiinom pa ako ng vitamins. Girl, bumalik kaya ako sa review kasi to be honest ngayon, ate 3 AM na nga ate 2 AM ngayon nagfi-film ako kasi 2 AM yung regular sleep ko. Tapos gumigising ako ngayon ng 11. Tapos first meal of the day ko 1 PM, gano'n. Brunch na lagi, everyday brunch. Girl, I need to go back. I need to go back. I need to go back. Pero totoo 'to ha, as in ang hilig ko sa gulay during review. Naalala ko pa no'n talagang kapag order ako ng kunwari chicken or rice, dapat lagi siyang may partner na gulay. Half gulay lagi. Dalawa siya lagi. Dalawa lagi ulam ko. Dapat yung isa may gulay. Always make sure na may gulay. Girl, ang healthy ko nga during review. Ay, nanghinayang. Nanghinayang. Pero eto, okay, wait lang. Side note lang. Okay, so about life. Alam nyo, na-realize ko during my review talaga, I work so well kapag routinary siya.
Kasi kapag may routine, kapag there's something na magigising para sa umaga, naaayos ko yung sarili ko, eh. Kasi nga meron akong routine na sinusundan unlike nitong tambay tambay well, technically hindi naman ako tambay pero content creator ako, 'di ba? So, kapag content creator kasi flexible yung time. Puwede kang mag-work ng ganito, puwede kang mag-film anytime you want as long as mapasa mo during the deadlines. So, yung gano'n medyo medyo nakakasira siya tapos hindi ako as productive as I am nung during nagre-review ako. So, ayun. So, kaya feeling ko medyo magwo-work sa'kin yung corporate job. Kasi nga it allows me to have a routine na gigising sa umaga, ganyan. Tapos Saturday and Sunday is pahinga. Tapos dapat maaga matutulog kasi nga magwo-work pa tomorrow. So, parang kapag gano'n kasing routinary, it helps me to like pati yung simple things na siyempre sa umaga mag-i-skincare, sa gabi mag-i-skincare, tapos yung maglalakad ako papuntang work. Ayun din pala, isa din yun sa healthy sa akin kasi 'di ba sa P-Camp ako nun ta's lalakarin ko siya from Sipar. So, everyday meron akong walking. Pero ngayon, Diyos ko nasa kama nakahilata lang talaga. Grabe. I need to go back to review. Ang healthy ko pala ng bigla nag bigla nag-ano, pero ayun. So ayun, alagaan niyo guys ang sarili niyo. Oo. Tapos hindi pa ako nag-chichirya nun and soft drinks. Soft drinks sometimes, pero chichirya hindi talaga gaano. Ay, anyway, pero ayun once again, hindi ko pa naman alam magsisimula pa lang ako magtrabaho, eh. So hindi ko pa alam kung talagang corporate girl is for me. Pero once again, I work well in routinary. Okay, so now let's go back to the diary. Let's go to what I think every subject. OMG, dami kong gustong sabihin, haha. Okay, let's reserve that. Oh, ni-reserve ko pa dito. Inano ko pa kayo dito. I'll just speak generally. Sometimes I feel like a top notcher. Sometimes I feel like the most stupid person. Depende sa subject, depende sa topic. Pag gets na gets ko na yung feeling, I'm like, oh, 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 pakigawan na ako ng tarpaulin. Pag hirap na ako, parang gusto kong murahin lahat. Ganun talaga yung sinulat ko dito, ah. As in yun na, as in may expression talaga yung pagkasulat ko dito. Alam nyo, may times talaga sa review na parang feeling mo top-notcher ka. May mga araw na galing ko, puta! Pero may mga araw din na tanginang bobo mo. Pakabobo mo, te. May mga araw talaga ng gano'n. May mga days talaga na ganyan na pag nagre-review. Nung nagets ko yung sales and leaseback, I was like, ah, oy, tuta, top notcher na to. Pakigawan na ako ng barong. Tarpaulin, paki-reserve na, paki-layout na. Mag-check na ako sa Shopee ng Filipiniana. Pero may mga araw din na tanginang bobo-bobo naman ito. May mga days na, ay, what if mag-academe kaya ako after this? Oh my God. Actually, law school kaya next. Pero may mga days na, tangina, 4 years yung accountancy tapos ganito lang bobo-bobo. Tangina. Tangina, ba't ba hindi ko magets yung petty cash? Pero ito ha, okay, ito, pansin nyo, ang ginamit ko dito is, di ba, like sabi ko, top notcher, pero ang ginamit kong term is most stupid person. Ako kasi nun, during the review, iniiwasan ko yung term na differ. As in, hindi talaga, para siyang mura sa akin. Pati yung actually yung term na B-word. No, hindi ko rin siya kayang sabihin ngayon kasi nga syempre baka may mga nakikinig na nagre-review ngayon. Pero yung B-word, hindi ko siya kayang sabihin. As in para siyang mura sa akin. As in parang no, hindi pwede yan. Pero ayun nga, hindi ko ginamit yung term na differ dito kasi I don't want to entertain that thought. Ayoko talaga. Kasi ano din eh, 'di ba syempre nagtu-Twitter din ako, nasa study tweet din ako. So, ginagawa ko nun is naka-mute
sa'kin yung mga term na differ, magdi-differ, yung mga gano'n. Iniiwasan ko talaga siya kasi as much as possible, I don't want to entertain that feeling. Dapat ito yung goal, eh, dapat papunta yung goal. Magte-take tayo even if I feel like I am still not ready. Even if I feel like bobo ako, magte-take pa rin tayo, eh. Gano'n gano'n yung mantra ko nun. Dapat yun yung goals. Kaya ako lumalayo ako sa mga negativity na magdi-differ, ayoko talaga. Ayoko ma-entertain yung thought, eh. Kasi siyempre 'di ba, sometimes you feel so down during review and kapag na-entertain yung differ na thought, baka mag-lean on na sa gano'n. Kasi nga siyempre may option na gano'n, eh. So ayun, as much as possible talaga umiiwas ako sa gano'n. Hindi ko talaga siya ine-entertain. Okay, now let's go back to the diary. But now that I've studied so much now, the greatest challenge is not the subject's topic talaga. It's how you can remember them in the end altogether, all six subjects without interchanging them with each other. Challenge. Ito talaga yung for me, yung biggest challenge ko during si Pale. Hindi siya yung hirap ng isang topic. Hindi siya yung pagiging complicated ng isang topic. Ang pinakamahirap sa akin nun is kung paano ko siya maaalala lahat kasi sobrang dami ng coverage. Yun talaga. Kasi sa totoo lang, may mga topics na madadali talaga, especially sa FAR. May mga topics na madadali, pero sa mga susunod na buwan, susunod na weeks, nalilimutan ko na siya. Yun yung medyo ang hirap talaga, eh. It's about kasi sa totoo lang, merong mga topics na madadali, tapos may mga topics na may hirap na macha-challenge ka na aralin. Tapos like mama-master mo siya kasi ang hirap-hirap niya, kaya kayang-kaya mong magsagot nitong mahirap na topic na 'to. Pero merong mga madadali na madadali ka kasi nga nalimutan mo na sila. Kasi nga madali lang sila for you. So parang inaral mo lang siya for just a minute, eh. Pero kapag dating sa pre-boards or so sana okay, hindi ko sabing sa exam pero sa pre-boards, malilimutan mo, dun ka madadali, eh, sa mga maliliit na bagay, sa mga you feel easy, yung mga gano'n. Kaya kailangan talagang pag-focusin yung retain. Kailangan nare-retain mo siya. Like, yes, nage-gets mo siya right now, this week, pero next month kaya naalala mo pa yan. Yun yung greatest challenge. Kasi pamatay talaga, eh, hindi talaga makatao yung coverages, lalo na yung FAR, eh, tang-ina niyan, eh. Nagalit, nagalit. Okay. Lalo na, mas mahirap kasi nga 6 na subjects yan. So, may mga topics na magkakapareho, eh. May mga topics na baka mapagpalit mo, eh. May mga topics na, ay, sa tax pala yun. Ay, sa eto pala yun. So, ayun, yung mga ganong bagay. Okay, now let's go back to the diary. Ay nako, di na nagkasya. Ang dami kong eme dito sa diary na 'to. Ay nako, di na magkasya. Next page na nga. Talagang nakipag-usap lang ako sa sarili ko. Pero ang ganda ng diary ko na 'to. Wow, okay. Also, pro tip, take it from me, as someone who's recalling for the first pre-boards now, make your solutions clean, neat, detailed as much as possible. There are topics na alam ko, but di ko maintindihan yung solutions ko. So it takes me an hour for a topic na na-master ko na before. LOL. Ay, may pa ganun pa. After this pre-boards, ayusin ko na talaga yung notes ko. Okay, ito talaga, sa mga usually nagtatanong, ano po ma-advice nyo? Ano po mga tips nyo sa mga nagre-review? Ito talaga yung number one pumapasok sa utak ko kapag mag-a-advise. Make your own notes. Own personal notes. Detailed. Ang pinakamahirap na kalaban is kung paano mo siya maaalala. Pero kapag may sarili kang notes, mas maalala mo siya. Pati din yung solutions mo. Solutions kada handouts, you need to make it detailed, malinis. Kasi pag binalikan mo yan, yun na siya. Kasi ako nun, yung during mga first na nag-aaral ako, may mga solutions ako. Yung alam mo yung nasa gilid lang. May mga solutions ako na nasa gilid lang. Tapos like, pa-zigzag na. Di mo na alam kung saan papunta. Kasi nga, masikip yung handouts. May mga ganun akong solution na naalala ko, na master ko siya. Alam ko siya kung paano siyang isolve. Pero nung binalikan ko na, parang, fuck!
Fuck, ano to? Ano to, girl? So ayun, make your solutions as detailed as possible. Yes, it takes time para magsulat para gawin tong solution na 'to, pero I promise to you it is worth it kapag nagre-recall ka na, magpapasalamat ka pa. Kasi pati yung mga kasi kapag ikaw yung gumawa ng notes mo, ikaw yung gumawa ng solution mo, yun yung photographic memory. Ay, parang, ay, eto yung dito eh. Eto yung sinulat ko sa taas. Eto yung medyo naka-note. Tapos, eto din, maybe maarte lang ako, pero ang masasuggest ko talaga is gumamit ka ng iba't ibang kulay. Ako nun, kada kulay ng ballpen, meron siyang different meaning with me. Kapag yung black, siya yung regular. Kapag yung red, siya yung parang siya yung parang, okay dito yung eto yung parang nabago dito sa problem. Tapos kapag kulay green, eto yung kailangan mong i-note na kunwari, um, I cannot really think of right now, pero, ah, na parang na kunwari, okay eto yung kailangan mong ingatan. Tapos kapag blue, if the problem is silent, may mga gano'n, iba't ibang kulay ko nun, like rainbow. Make your own notes and make it detailed and neat as possible. Makakatulong talaga yan para maalala mo yung mga bagay-bagay. I swear. Okay, so eto kasi, di ba, first pre-boards na to. Ito yung time na, first time kong which is ito nga yung first pre-boards. So ito yung first time kong na-try na alalahanin at balikan yung iba kong inaral. So medyo nangiyanig ako dito na parang, hala, ano ba 'to? Hala, di ko na maalala 'to. Kasi kapag hindi maayos yung notes mo, as in naabutin ang tagal talaga. Like as in isang oras, inaalala mo kung paano ba, saan ba nanggaling. Ang tagal. Pero kapag may detailed ka na notes na, ay, ito yan. Ang bilis lang mag-recall when you have your own personal notes. Though yes, gumagamit din naman ako ng mga notes. Gumagamit ako ng Hercules, gumagamit ako ng CPM notes. Pero may mga annotations yon na specifically made for me. And hindi ako dun nagre-rely so much, to be honest. Sometimes I do, pero meron talaga akong notes talaga. Meron akong own. Yun talaga. And also, while we are at it about sa remembering, isa sa mga naging techniques ko bukod sa, once again, mag-notes nga para maalala yung mga topics, ang isa sa mga helpful talaga sa akin, nag-work talaga sa akin, is yung magsagot ng magsagot talaga. Hindi ako yung nagkabisado na, siya, Hindi ako yung hindi ako 'di ba meron kasing mga technique na yung binabalikan nila, like nire-reread nila yung notes nila from last week, yung mga gano'n. I tried that, pero medyo hindi siya nag-work sa akin. Pero ang nag-work talaga sa akin is yung nagsagot ako ng nagsagot ng ibang problems. Tapos yung magkakaroon ka na ng muscle memory na, okay, ito yung ginawa, ito yung ganito, gano'n. Ayun, yun talaga yung nag-work sa akin. Magsagot ng mga ibang materials. I swear, effective siya. Be resourceful. After this pre-boards, ayusin ko na talaga yung notes ko, which is totoo to. After first pre-boards, yung mga topics na after that, yun yung mga maaayos na. So, during the first half, ito yung hindi pa ako magulo. Pero, ayun, excited to share with you guys kung, ayan, it's bedtime na. Good luck on your first pre-boards. Tim, goal ko is pumasok sa top 100 ng SIPAR First PB. I know I can do it. Sa true lang. Timothy, CPA. Ayan. So excited to share with you guys kung anong nangyari sa first pre-boards ko. Ayun, I feel like nasabi ko naman na okay. So, I hope you guys like this episode. So, ayun, medyo malaman-laman yung episode na to. Medyo ang daming sinabi. So, ayun, abangan nyo next week kung anong nangyari during my first pre-boards. Ano ba? Nakapasok ba ako ng top 100? Abangan natin yan dito lamang sa Gusto mo ba ng mga bagong video sa Showtime? Eto, click subscribe. So ayun, excited sa kung anong mangyayari. So once again, maraming salamat po sa mga sumusuporta ng the show. If you are watching this on YouTube, please like, comment, and share. Subscribe, ring the bell button. Especially comments talaga, guys.
'Pag nagko-comment kayo ay yung mga comments talaga yung nagpapatuloy sa akin to continue this podcast. And if you're listening on Spotify, please do comment, follow, and rate my podcast. Ayan. And also, don't forget to follow me in all my social medias. It's called Timoti, Teemoti, in all social medias. Follow me on TikTok and Instagram. Saling pa rin kaya pala kayo sa IG broadcast channel ko sa Instagram. Kasi doon talaga ako like nag-update talaga na, okay guys, ito na yung episode 7, malapit na. Doon talaga, IG broadcast ko, sali po kayo doon. Okay? Yun talaga, punta kayo doon. So, ayun, maraming maraming salamat po. This has been Timothy. Talk to you later. Bye!